Nahuhuli talaga ang isda sa bunganga. So ngayon, paano mo naman nasabi, Mima? Umamin, guys. Si Harry Roque, si Butanding, na balak rin pala ng kampo ni Kadigungan na ipa-impeach si dating Vice President Leni Robredo. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kapag ayaw nyong gawin sa inyo, huwag nyong gawin sa kapwa nyo. Pinagbalakan pala nilang ipa-impeach itong si former Vice President Leni Robredo dahil nga ho ay kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba yan yung sinasabi ko sa inyo na talagang tinatanggalan ng press freedom noong panahon ni Kadigungan ang mga tao sa Senado, kahit nga si VP Inday, pinagbalakan pala nila na ipa-impeach. O paano mo naman nasabi, Mima? Ito, umamin si Butanding. Sabi niya, walang mapapala. Roque tells why Rudy Duterte rejected calls to impeach Robredo. Siyempre may kwento si Kadigungan dyan. Alangan naman ikwento niya masama siyang tao, malamang naghugas kamay ngayon si Digong. So ang kwento dito is kahit marami daw ang nagsasabi dito kay Kadigungan, syempre si Digong yung nagkwento na eh, kahit marami daw taong nagsasabi na sige ipa-impeach nyo na yan si Leni kasi kritiko ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pinagbalakan ng grupo nila, nila Harimaw ng mga DDS na ipa-impeach itong si Leni kasi number 1 critics ng government ni Digong. So ngayon, pinagbalakang ipa-impeach. Pero nagugas kamay si Digong. Sabi niya, ano daw yung mapapala niya pag ipa-impeach niya si Leni Robredo. Abay, tama nga naman. Kasi wala namang ginagawa yung tao sa inyo. Bakit niya ipapa-impeach? Hindi nga 40 times more, hindi nga masagot ng maayos, tapos ipapa-impeach niyo pa. Ano ka? Tapos I have three daughters. They are all girls. Tapos ipapa-impeach nyo pa yung taong yan. Napakahinang nilalang na yan ni Leni Robredo, ni VP Leni. Tapos ni former Vice President Leni Robredo, napakahinang nilalang na lamang yan. Tapos ipapa-impeach nyo. Kaloka kayo. So ngayon, umamin si Butanding. O yan. Former President Rodrigo Roa Duterte thumbed down the impeachment of ex-Vice President Leni Robredo even if she was critical of his administration because he didn't consider her a threat to the government. His former spokesperson shared. Kasi alam niyo guys, itong balitang to, kaya na-recall to ni Harry Roque, it is because mayroon hong mga tao dyan sa Congress, sa Senado, sa House, yan, ng mga kapit ni Franz Castro na binalita niya din na meron hong nagbabalak na grupo na ipa-impeach itong si Vice President Sara Duterte. At yung unang pinagbintangan nila, si Martin Romualdez at si Pangulong PBBM daw ang nagbabalak na ipa-impeach itong si VP Inday. Well, first of all, okay, ibalik natin yung sinabi ni Duterte. Ano din yung mapapala ni House Speaker Martin Romualdez at ni Pangulong PBBM if ipa-impeach nila si Sara Duterte? Ano yung mapapala ng dalawang yan kung ipa-impeach nila si VP Inday? Ha? Ngayon, syempre, kumalat yung balita galing kay Franz Castro. Tinanong si Franz Castro kung sino yung nagbalita, wala siyang masabing pangalan. Sino yung nagkaso ba kay VP Inday ukol dito sa confidential funds? Di ba itong mga dilawan? Di ba sila yung nagkakaso? So, hindi malabo na sila lang rin ang magpapa-impeach kay VP Inday. So, bakit nyo sinisisi si House Speaker Martin Romualdez at si Pangulong PBBM? Dinamay nyo pa si First Lady Attorney Liza Araneta Marcos. Nakakaloka tong mga hitad na to. Ang dami ding nagsabi na fake news yan, impeach move to VP Sara. Fake news. Sabi yan ni Dalipe. Kahit nga din itong si Erwin Tulfo. Wala hindi yan natatakal. Walang pinag-uusapan. No such thing na pinag-uusapan ng mga leader or house leadership. Hindi pa ba sapat yun na sinabi ni Erwin Tulfo, ni Dalipe, na wala naman talagang impeachment na sinusulong, kundi haka-haka lang or gawa-gawa lang ito ni Franz Castro. Pero isa lang yung masasabi ko dito.
Totoo yung ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo na naglilibot siya sa Congress para ho ipa-impeach, magbotohan ho para patalsikin si Pangulong PBBM sa pwesto na siyang binasbasan din naman ni VP Inday. Diba? Yan yung totoo. Si Sara Duterte balak maging DND secretary. Correct me if I'm wrong. Diba? Para hawak niya yung military. Hawak niya ang mga kapulisan. Hawak niya ang armed forces. Buti na lang, DepEd secretary siya ngayon. Kasi, guys, back up nila yan. Pwede niyang impluwensyahan ang mga sundalo. Oh, si Kadigungan. Sinabi niya din mismo na meron siyang mga nakakausap ng mga retired militar. Hanggat hindi pa daw malalang korupsyon, wala munang kodita na mangyayari. Yun yung totoo dyan. Pero yung magpapa-impeach si President Bongbong Marcos at si House Speaker, pati si Attorney Lisa, anong mapapala nila dyan? Ha? Ngayon, nirecall ni Butanding, ni Harry Mau, ni Harry Roque, na kahit daw gusto na nilang ipa-impeach si Leni Robredo noon, hindi daw pumayag si Kadigungan. Kasi nga daw, ano daw yung mapapala ni Digong? So ngayon, kung kay Pangulong PBBM itanong, ano din yung mapapala ni Pangulong PBBM if ipa-impeach niya si VP Inday? Yun lang yung tanong dyan. In his November 18 column for the Philippine Star, former presidential spokesperson Harry Roque claimed there was several political ally with the administration who wanted to unseat Robredo. Oh, political allied. Yan, mga kasamahan ni Harry Roque. Alangan naman ang magpa-impeach dyan, mga dilaw. Siyempre, yung mga kasamahan ni Harry Mau, ni Kadigungan, na gustong ipa-impeach si former Vice President Leni Robredo. Ngunit sa kasamaang palad, nahugas kami si Digong. Siyempre, kwento niya yan, pinapabait nila, pinapalinis nila, hindi daw pumayag si Digong. Kasi nga daw, ano daw yung mapapala niya? Yan yung sabi ni Harry Mau. Pero ang point dito, pinagbalakan yung ipa-impeach si VP Leni. At ito lang yung masasabi ko, kung ayaw nyo talagang gawin sa inyo, wag na wag nyo gagawin sa kapwa nyo. Yun. Ayaw nyo na pinagbabalakan nila Franz Castro ng mga dilawan na ipa-impeach si VP Inday, tapos si Leni Robredo pala noon, pinagbabalakan yung ipa-impeach. Alam nyo, yan yung ibig sabihin na when the karma hits you back, mas malala pa. Ano ka? Okay, sabi dito sa balita, I recall the politician presenting the impeachment case against Robredo. Then the President Duterte Digong gave the thumbs down right away. His response was, what for? She does not pose a threat to the government. Most of our people would not believe her anyway. Hindi na nga pinapaniwalaan si Leni Robredo ng mga tao dyan, tapos ipapa-impeach niyo pa. 'Di ba? Tapos ano yun? Namamangka sa sa karagaan. Namamangka sa yung mga quotation ni Leni Robredo noon. Ganun na nga magsalita yung tao. Pinagbabalakan niya pang ipa-impeach. Hindi ba naman mga loka-loka? Oh, abogado for the late dictator Ferdinand Marcos filed an impeachment complaint against Robredo noong 2017 daw for strong criticism of the administration sa war on drug. So ito daw ay binasuhan naman ng House of Representatives. Abay, dapat lang. Kasi pangit naman ata kung lahat kayo dyan realign ng mga statement, no? Kasi sama-sama kayong nagpa-party-party sa pera ng kaban ng bayan. So, anyway, Roque shared Duterte's reaction to impeaching his critic in the light of recent rumors about a supposed move in the House to unseat the former president's daughter, Vice President Sara Duterte. He said plan to impeach VP Inday will not prosper if it does not have the approval of the President Ferdinand Marcos Jr. So, nga naman, hindi na din naman ito aaprubahan ni Pangulong PBBM. At saka guys, madami pa na naman mga DDS ang nasa Congress. Ang problema nga lang dito, nagkawatak-watak sila dahil nga sa usaping confidential funds. Doon lang sila nagkawatak-watak. Tapos, nung sinabihan ni Duterte na the most certain institution ay ang Congress daw. Doon sila talaga nagkawatak-watak niyan. Pero, it doesn't mean na kapag ipa-impeach si VP Inday ay gugustuhin nila. Hindi naman yun yung point dito. Iba ho yung impeachment sa confidential funds. Meron lang silang alitan sa confidential funds, pero hindi garapal ang gobyerno ni Pangulong PBBM para ipa-impeach si VP Inday.
Imagine. Kahit yung mga paratang nila na binili daw ni Pangulong PBBM, itong mga kongresista, para daw umanib sa grupo ni Romualdez na lakas CMD kasi nagbabalak daw si Romualdez sa tumakbo bilang presidente. Yan yung mga palabas na issue nila. Pero kahit ganun pa yung ginawa nila, si Martin Romualdez patuloy pa din na ginagawa ang kanyang trabaho. Kahit na din si Pangulong PBBM. Diba? Ang dami niyong sinasabing hindi magandang tinapay, pero binatuhan ba kayo ng pangit na tinapay? Hindi, diba? Sa halip, yung sinabi ni Duterte na hindi ka mananalo kapag tumakbo kang presidente. Alam mo, sabi ni Martin Romualdez, madaming Pilipino ang nagugutom ngayon. I am not here for the future election. I am here to do my jobs. Diba? Yan yun. Yan yung dapat, Martin. Diba? Hindi yung kay Inday na malayo pa election pero nagpupundo na agad. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.